guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Aries! Aries, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. So ngayon Aries, ang gagawin nating reading ay aalamin natin ang mga angel number na binabato sa iyo ng universe. At may connection yan sa inyong pananalapi, sa inyong trabaho. Ngayon, sa hindi nakakaalam, Aries, tayo po ay spiritual being having a human body experience. Kaya may kakayahan lahat ng tao na maintindihan niyang angel number na yan. Ang kaso, ang mga tao kasi hindi focus. Kaya hindi nila nagiget. Actually, yan ang divine guide sa atin. Kaya kung magfo-focus ka lang dyan sa meaning, medyo matrabaho nga lang para bago mo maintindihan lahat. Pag nag-focus ka naman, magiget mo ang meaning niyan. Well, anyway, Aries, alamin natin kung ano ba ang, angel number 5. Uy, daming tumalsik sa sa baraha mo. Ito yung last, ito yung first, yan, ganyan. Okay, meron tayong angel number, lumabas na ang financial and material changes mo dito. And then may green, red, violet, and then combination siya ng blue and violet na may yellowish dito, and angel number 5. Ngayon, angel number 20, truth. Angel number 3, 4, authority, 3. Meron ka ng angel number 33, which is master number ito. Pumapatak ito sa ascendant master. And then, meron tayong 343. Galing 343. 343 and ang dami. Ngayon, ang way ng pagbabasa kasi ng angel number, katulad yan, ang dami lumabas, 520, 343. So, kailangan gamitin mo ang intuition mo para malaman mo kung ano ang mensahe ng mga angel number. And then, etong ginagawa ko pang YouTube channel lang ito, So, para matuto kayo. Yun isa rin yung intention ko. Okay? Kasi yan ang sinabi sa akin ng Heavenly Father or ng pinakaamang hari natin, na hindi nila ako ginawang chosen one para magmayabang sa inyo, na parang ako ang nakakataas. No. Ginawa nila akong chosen one para maging role model nyo. Yun po yun. Kasi karamihan sa mga may third eye na tao, mga feeling nila sila yung may kakayahang gumawa ng himala. Sila lang ang parang may karapatan ng may kapangyarihan. No. Nag-iba na po ang mundo natin. Okay? Nagkaroon na ng new earth at marami na ngayong mga kabataan na nagiging spiritually awakened. Kaya kayo na mga nanonood ng itong YouTube channel ko, malamang yung iba sa inyo, kayo rin ay isang chosen one. Meron na kayong calling, tinatahak nyo na ang mundo ng spirituality, pero hindi pa kayo fully awakened. Kaya hindi nyo nagiget ang mensahe ng mga angel number, which is divine guide po ito. Divine. Ito ang mensahe ng mga anghel sa inyo. Kaya kailangan nyo matutunan ito. Okay, Aries? At ang pag-open ng third eye, hindi yan parang pupunta ka sa parlor, magpapakulay ng buhok. Paglabas mo, may kulot ka na. Paglabas mo, kulay yellow na ang buhok mo. No. Hindi ganun ang pamamaraan ng Panginoon. Kasi sinabi nga sa Biblia, di ba, ang daan is narrow. Parang parang yung nanay mo buntis. Tapos lalabas ka sa tube, di ba? Paglabas mo, maliwanag na. So, ganun ang mararanasan mo. Ngayon, kaya ka binibigyan ng angel number kasi ginagabayan ka. Maaring anghel mo o yung gabay mo mismo, nanay mo, tatay mo na pumanaw. Baka lola mo, yung iba sa inyo. So, yan ang way ng communication nila. Tinutulungan kayo, Aries, kaya pinapadala yung angel number na yan para makakuha kayo ng hint at mapadali ang inyong journey dito sa mundong ito. Okay? So, yan ang meaning talaga. Yan ang purpose ng mga anghel. Kaya nagbibigay sila ng angel number. So, ngayon dito sa nakikita ko sa angel number mo, Iris, which is, meron tayong angel number 5. So, sinasabi, obvious naman, changes ang nakalagay. Then, solar plexus. Ngayon, may authority, may fertility, and may angel number 20. Ikaw ang Aries na may sociable na personalidad na masasabi ko. May ambition ka, may katatagan kang gumawa ng desisyon. Hindi lahat sa inyo, maaari yung iba. And masasabi ko, ikaw ang Aries na maaring aktibo, And
Pero lumalabas din yung pagiging mahiyain mo, ano, at mapapangarapin. Tingin ko sa'yo, Aries, idealistic ka, and ikaw ang Aries na, kasi meron tayong feminine to eh. Actually, 33, kahit single 3 lang. So, mabait ka. Mabait, at malikhain, and charismatic, and also parang may wifi siya dito, no? And then dito rin may bilog. So, charismatic ka, and magnetic kang meron kang magnetic na personalidad na masasabi ko na naa-attract mo ang tao. Maaring magaling kang maboka ka kasi sociable ka ngayon iba sa inyo, ano? And masasabi ko na yung iba rin sa inyo na sociable, and tapat kang tao. Okay? Yung iba siguro sa inyo, talagang nailalabas nyo yung pagiging malikhain nyo, nagiging creative kayo. At the same time, yung iba sa inyong Aries, malamang hindi nyo pa alam. Depende kung ilang taong ka, no? Maaring siguro, kasi 20, let's say 26, 30, 35, umabot ka na sa edad na 35, hindi lahat, ano, yung iba sa inyo, pero malamang na hindi mo pa nailalabas talaga yung likas mong kakayahan. Malamang na hindi mo pa talaga kilala kung sino ka talaga, at kung ano ang angkop na trabaho para sa'yo, kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo. Kaya ito ang mga mensahe na pinapadala sa'yo ng angel number, na ikaw ay sociable, may ambition ka, magnetic ka, naa-attract mo ang tao, Aries. Okay, meron kang ganong kakayahang attract. At saka nakakita ko rin sa'yo, Aries, na isa kang intellectual, mausisa ka, at mausisa sa sari-saring bagay. Okay? At masasabi ko na marami ka ring nalalaman sa mga bagay-bagay. At masasabi ko na hinuhusgahan mo, Aries, ang mga sari-saring bagay or sitwasyon, kaganapan, batay sa iyong damdamin. And katulad na sabi ko dito, solar plexus chakra, and then fertility, which is dito, financial material changes. Meron ka ring communication skills, kasi nga sociable ka, ano? So, meron kang social skills, pero lumalabas minsan yung pagiging dominante mo, yung pagiging leader. Kaya may mga tao na hindi nagugustuhan yung ganung, yung tapang mo ba. Parang maaari yung iba sa inyo na misinterpret ka ng mga coworker mo, ng mga tao sa kapaligiran mo, kaya imbis na magkakaroon kayo ng teamwork, natatakot yung iba sa iyo. Kasi bossy ang dating mo. Pero ang totoo niyan, hindi naman masama ang intention mo. Maaring sa panlabas, maaring ang dating mo is nakakatakot, medyo siga, or macho, or ala Max Alvarado ang dating mo, kung lalaki ka, ano. So meron silang ganong, yung mga tao sa kapaligiran mo, meron silang ganong maling pag-aakala sa'yo. Pero ang totoo niyan, ikaw, Aries, tapat ka. Okay? Sinasabi mo naman ang totoo. Ano ka lang, honest ka lang. Kaya kung ano yung lumalabas sa bibig mo, malamang na walang preno, may nasasaktan ka, nasasagasaan ka, which is, sinasabi mo lang naman ang katotohanan. Let's say sa work nyo, ano, meron kang nararamdaman na kasi ganito, ganyan, tapos na i-voice out mo, meron namang taong nasaktan doon. Kaya sila umiiwas sa'yo. Maari yung iba, iiwas, maari yung iba, titirahin ka rin pabalik. So may mga ganyan. Kaya sinasabi dito ng angel number mo na magpakumbaba ka. Okay? Yan ang inaano sa'yo. Binabato yan sa'yo angel number 3 or 34 and 43. Pwede yan ganyan, ha? Ganyan ang pagbasa sa angel number. At saka, masasabi ko dito, no? Yung iba sa inyo, maaring hindi mo pa talaga na ilalabas yung totoong kakayahan mo. Mas nauuna siguro yung bibig mo. Kaya sinasabi sa'yo ng gabay mo na mag-focus ka sa sarili mong, sa sarili mong skills, mas alamin mo ang sarili mo, kilalanin mo ang sarili mo, ang talent mo. At yung nakatago mong talent, Aries, kailangan mong ilabas yan. Okay? So, Aries, masasabi ko, no, yung iba siguro sa inyo at the age of 25,
or kung hindi naman 25, bago ka tumungtong ng 30, masasabi ko na eto na yung may turning point na magaganap sa iyo dito sa mga panahon na yan, ano. Hindi lahat sa inyo yung ganyang klaseng edad nyo, ano. Kaya malamang na yung iba sa inyo tataas ang inyong pag-ambisyon, magkakaroon kayo ng kakaibang interest. Magkakaroon kayo ng meron ding opportunity na gugulong sa inyo dito, ano. Dali lang. At malamang na gusto mo rin maging independent dahil meron kang authority na baraha, and then magkatabi ang 34, angel number 34. So gusto mong baka gusto mong maging self-employed, maging entrepreneur. Nakakita ko sa iyo dito ang pagiging independent. And gusto mong kumita. Gusto mong kumita dito ng okay. Baka before, Aries, nag-self-employed ka na, nag-try ka na magsariling business, pero siguro yung iba sa inyo pumalpak, ano, nalugi, hindi gumanda ang takbo, pero okay lang yun, Aries. Kasi, kumbaga, experience mo lang yun. Kaya huwag kang, kumbaga, Aries, nadapa ka, nagkamali ka, nalugi ka, nawalan ka ng pera. Ngayon, let's say, naging factory worker ka na lang kasi wala ka na hindi ka na nga nakapag-business, ano. Pero okay lang yun. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka before, fail na rin ang susunod mong papasukin, ano. No, hindi. Bali, isang experience lang yun dito na sinasabi, ano. Kaya, kung ano talaga yung ambition mo, and kung pumalpak ka, or yung iba sa inyong hindi ka pa nakakapag-start mag-business, una, bago ka mag-business, sinasabi sa iyo dito ng baraha, no, kailangan mo kasi muna kilalanin ang sarili mo. Kilalanin ang sarili mong skills, talent, kakayahan. Kasi hindi ka pwedeng sumabak sa isang sitwasyon, isang bagay, o isang business na wala kang alam. Let's say, mag-online business ka, mag-i-invest ka, kailangan alamin mo yun. Okay? Kasi dito, sinasabi, financial and material changes. So, meron kang authority, meron kang self-confidence, and maganda ang ugali mo. Ngayon, kailangan mo, kahit mag-self-employed ka, kahit pumasok ka sa company, meron kang kailangan na matanto sa sarili mo. And, isa pa dito, Aries, hindi ka, kasi alam mo, Aries, tingin ko sa'yo, matalino ka, Aries. Ngayon, hindi mawawala ang mga taong inggitera, at ang mga taong magsusulsol, at ang mga taong sisiraan ka. Pero okay lang yan. Kailangan mong mag-focus kung ano ba talaga ang ambisyon mo, kung ano ba talaga gusto mo. And always be true to yourself. Okay? Hindi mo kailangan ng ikompromiso ang lahat ng gagawin mo sa ibang tao. Ang kailangan dito, ano ba ang gusto mong gawin? Dahil na andun ang financial and material changes, ikaw ang may kakayahan lang na mag-ano yan. And then, darating sa iyo ang swerte dito. Pero ang kailangan mo nga lang talaga, bago mo matamo ang swerte, maaring iba sa inyo, kailangan yung madapa muna para magkaroon ng realization. Yung iba naman sa inyo, maging successful kayo, pero ilagay mo lang sa isip mo na meron kang magiging kaaway. Merong manlilibak sa'yo, sisiraan ka, may magsisinungaling. Let's say, ikaw ang Aries na magtatayo ng business. Tandaan mo, kahit kamag-anak mo ang gagamitin mo sa business na yan, meron pa ring manloloko sa'yo. Okay? Maaring lokohin ka sa pera, maaring siraan ka sa ibang tao, kamag-anak mo man yan, or let's say, kinuha mo lang yan bilang isang tauhan. Ganon ang gagawin nila sa'yo. Kaya, yan na lang pag-ingatan mo, ano. Pero, kailangan mo talagang, kumbaga, kung gusto mo ng, let's say, yung ibang Aries, kung gusto mo ikaw talaga mag-business, maging self-employed, kailangan mo maglabas ng pera, kailangan mong maglabas talaga ng authority mo, nung kakayahan mo talaga, kailangan mo ipakita na
yung gagawin mong trabaho, yung gagawin mong negosyo, dapat na andun yung iyong yung iyong paniniwala sa sarili na kaya mo yan. Kahit na yung ibang tao sumalungat sa'yo. Kaya sinasabi dito sa'yo ng gabay mo, huwag kang mag-alala. Kasi, kumbaga, ginaguidean ka nila dito eh. Actually, ito rin, maganda to na angel number 4. And ito, 5 plus 4, 9. So, meaning higher consciousness. So, kailangan mo ilabas ang higher consciousness mo. Patalasin mo ang iyong intuition dito. Kasi yun lang ang tanging maaasahan mo dahil may mga tao na talagang maiinggit sa'yo, mai-insecure sila dahil may kakayahan ka naman talaga, Aries. Hindi mo maitatago yan. Maaaring yung iba sa inyo, hindi nyo pa ilalabas dahil may takot kayo. May takot kayo na, marami kayong takot na nararamdaman siguro dito. Kaya kahit na may mga takot kang nararamdaman, isipin mo kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Okay? Which is 3 din yan. Angel number 3. Depende yan, kung saan mo nakakita ang mga angel number 33. Let's say, may nakakita kang 5203 or 2034. Ano ba yan? Plate number? Sa kotse mo ba nakakita? Kasi pag nakita mo sa kotse yan, ibig sabihin, mabilis. Okay? So, kailangan mabilisan mo na ang pagdidesisyon mo or kailangan bilisan mo na kung ano yung dapat mong gawin, pagpaplano. Kaya pag may mga nakita kang angel number, Aries, mga numero, i-research mo and then mag-journal ka para, yang, lumabas dito ang yang. 34. Angel number 34, which is 3 plus 4, 7. 7 plus 7, 14. 14, 1 plus 4, 5. Ito, kabagsakan mo, changes. And then angel number 1. So, pareho din. So, magbubunga kung ano man ang gagawin mo, Aries. Masasabi ko na magkakaroon ka ng promotion, malamang this year. And promotion, tataas ang sweldo mo, gaganda ang reputasyon mo. Maganda eh. Maganda ang mangyayari sa iyo dito. Which is 303. Maraming ditong pagbabagong magaganap sa iyo. Etong 3, 4, 8. Diba? Kasi 3 plus 4, 7. Plus 1, 8. Angel number 8. So, sinasabi dito sa iyo ng mga angel number na to, kahit may mga tao na sa paligid mo, kamag-anak mo man, kaibigan mo man, coworker mo man, sumasalungat sa iyong paniniwala, sa iyong balak, sa mga ginagawa mo, hindi mo kailangang ikompromiso sa kanila ang gagawin mo. Lalo na, Aries, kung ikaw naman, alam mo sa sarili mo na, meron akong ganitong idea, meron akong ganitong kakayahan, meron akong ganitong talent, skills, magaling akong kumanta or anong klaseng trabaho ang meron ka. Baka yung iba sa inyo, musician kayo. So, kailangan mo dito tiwala sa sarili. Kailangan mong tiwala kasi lumalabas dito sa iyo ang angel number 8. So, meaning, ikaw ay nasa landas ng kasaganaan. Ang 8 is abundance. So, meaning, Aries, you are on the path to abundance. And, kailangan mo nga lang i-change yung iyong mindset, yung iyong pamamaraan, yung iyong plano. Maging self-employed ka man, maging trabahador ka sa isang kumpanya, kahit ano pa yan, kailangan mong mag-change. And lalo na kung yung iba sa inyo, katulad sabi ko, malikhain kayo, creative kayo, baka musician or magaling kayong kumanta, magtugtog, magbanda-banda. Kaya malamang, kung halimbawa, Aries, dati nag-ano ka, hindi ko alam kung ano ginawa mo, tapos gusto mong mag-switch sa, parang gusto kong kumanta, parang gusto kong maging musician, ganito, or meron kang ibang kinuhang course, pero gusto mong i-switch. Depende yan sa'yo kung anong mararamdaman mong kasaganaan. Yung iba, majority kasi sa mga tao, pag sinabing abundance, pera. Okay? So, maaaring yung iba sa inyo, may mag-offer sa inyo ng trabaho,
or aluking kayo na, dito ka na lang tumira para hindi ka na magbayad sa apartment. So, maraming kasaganaan ang ibibigay sa'yo ang maaring pera mismo, maaring tao na tutulong sa'yo, at magiging masagana, magiging magaan ang buhay mo. Kumbaga, tutulungan ka ng universe para mapadali ang journey mo dito sa mundong ito. At kung mahiyain ka, meron din tutulong sa'yo para maalis mo yung pagkahiya mo. May magsusuporta sa'yo dito para maabot mo yung ano ba yung plano mo, ano ba yung ambisyon mo sa buhay. Pero yun nga lang, meron kang ang tawag dito, time limit, kumbaga. Kaya pag nakita mo yung mga angel number na nasa kotse, plate number, hindi sa resibo, hindi sa billboard, hindi sa kung ano-ano, pag sa kotse or sa mga anong klaseng vehicles nakita mo, ibig sabihin yan, mabilis. So, kailangan bilisan mo na ang pagpaplano mo, ang pag-changes mo, kung ano ba ang balak mo. Mag-desisyon. Kaya yun ang meaning yan. Kung ano ba landas ang gusto mo, nais mong tunguhan, ano ba ang layunin mo, ambisyon mo, kung ano man nasa isip mo, nasa loob mo, na maaring nga iba sa inyo, hindi nyo pa na isasagawa. Makakabuti sa inyo na isagawa nyo na. Lumabas na ang 32. 32. Okay, 32. Which is 5 na naman yan. Talagang kailangan ng changes mo dito, Here and now, changes. 41. 41. 4 plus 1, 5. My God. Uy, ano ko ba, Aries? Talagang bumabagsak ka talaga sa angel number 5, So, dito, Aries, masasabi ko na, okay, sociable ka man na Aries or mahiyain ka man na Aries or ikaw man ang Aries na mahina ang loob, gumawa ka ng mga bagay-bagay sa kabila ng puno ka naman ng creativity, and tingin ko naman meron ka naman talagang self-confidence na malamang na ikaw mismo ang nagtatakip niyan. Kumbaga sa kaldero, kumukulo ka na pero tinatakpan mo para hindi umapaw. Pero yung energy mo nag-uumapaw na. So sinasabi sa'yo dito, it's time for changes na. Hindi ka na pwede sa katulad ng dati. No. Kahit sabihin mo, bawa, graduate ka na. So hindi ka na high school, hindi ka na kolehiyo, hindi ka na college. So panibagong panibagong mundo ang tatahakin mo. So ngayon, ano ba ang gusto mong tahakin? Yan bang kinuha mong kurso na pinagpilitan sa'yo na magulang mo, hindi, mag-nurse ka para ganyan. Pero meron kang gusto ko talagang kumanta, gusto ko mag-artista, or kung ano man, creative ka, gusto ko mag-drawing, kung ano man yan, pero malamang na may mga tao na sasalungat sa'yo, kung anong sasabihin na, ano ba yan, pinag-aral mo na ganyan, tapos ganyan lang anuhin. So, ano ba ang gusto mong mangyari? Ano ba ang ambisyon mo? And sinasabi sa'yo ng angel number na hindi mo kailangan kumompromiso sa kamag-anak mo or kung sinong tao man ang nasa paligid mo. Ang importante dito, yung gusto mong gawin. Ano bang gustong pagbabagong gawin mo? Maging sa career mo, maging sa pananalapi mo, kung gusto mong mag-invest, kung ano man ang gusto mong gawin dito. Yan ang kaya kailangan maging matatag ka. At actually, pinupuri ka rin naman ng mga angel number mo, which is 343, di ba? Eto, 34 din. So, 34, pinupuri ka nila. And then, meron tayong 32, and then 41. Which is 5, angel number 5. Meron ka pang 5. So, 555 ka na. 5, angel number 5, 5. And, asan pa ba? Ito rin, di ba? No, this is 7. Dito lang 5. So, 555 ang angel number mo. So, kailangan mo dito ng lakas ng loob, determinasyon. Lalo na kung ikaw ang Aries na naduduwag, nanghihina ang iyong kalooban. Minsan kasi talagang ganun, hindi natin may iwasan yan. At saka itong angel number 1 mo, Aries, yang. Tingnan mo yung kamay niya, di ba? Merong binibigay sa yung regalo dito ang universe. So, sinasabi sa iyo na para sa landas mo, patungo sa iyong ambisyon, layunin, kung ano man ang gusto mo, kung ano man ang nasa isip mo, Aries, nasa loob lang ng isip mo yan. Hindi mo pa siguro na isasagawa, kaya isagawa mo na. At para sa daang patuloy mo na matahak kung ano man yung ambisyon mo, ano man yung layunin mo na nais mong makamit,
sinasabi ng mga anghel, bibigyan ka namin ng regalo, kaya saluin mo. Kaya kailangan mong saluin. Kaya nga changes ang mangyayari sa iyo dito. And then malamang yung iba sa inyo, wala kayong malay, talagang itong gabay nyo, or guardian angel, or ang universe, ang talagang magpapabago sa inyo. Dahil yung iba siguro sa inyo, hindi talaga kayo kumikilos. Ngayon, sometimes ganun na nangyayari, hindi mo alam na poposes tayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, Iris, tayo ay spiritual being. Okay? Spiritual being having a human body experience. And then, ang mga soul natin kasi merong earth-based soul, meron namang ibang soul na galing sa ibang galaxy, planet. Kaya, depende rin yan, Pero long story. Mahabang usapin yan at malamang yung iba sa inyo, hindi kayo ready na marinig yung sasabihin ko. Dahil malamang wala dyan ang pag-iisip nyo. More on sa abundance lang kayo. So ngayon, ito ang sinasabi sa'yo ng mga angel number na pinapadala sa'yo. Actually, itong 32 at saka 41, sinasabi nito, na yung, kumbaga, palagi silang nasa tabi mo eh. Especially itong angel number 41. Tumutulong sila para pagtibayin ang pundasyon mo kasi alam nila na ikaw ay isang mahina ang loob. Malakas ang loob mo malamang sa ibang parte. Pero yung kailangan na dapat ilabas mo ang lakas ng loob mo, hindi mo na ilalabas. Kaya naandito, palagi silang nasa tabi mo, inaalalayan ka. Kaya Aries, dapat magkaroon ka rin ng kamalayan. Kasi sila ang gumagawa at tumutulong sa'yo. Ang akala mo siguro may nangyayari sa'yo na, ay, ganito, ganyan. Hindi, akala mo sariling sikap mo yon. Hindi, ang gabay mo ang tumutulong sa'yo. Sila ang gumagabay sa'yo, nagpapalakas, binibigyan ka ng lakas, binibigyan ka ng intuition. Kaya Aries, actually hindi lang ikaw Aries, lahat tayong mga tao. Tinutulungan tayo ng universe or ng Panginoon, ng Diyos, depende kung anong relihiyon ang meron ka, pero tinutulungan tayo. Ngayon, ang kailangan natin, everyday magpasalamat tayo. Okay? So, yan ang sinasabi ng angel number 41 and also 32. And etong angel number 30 and 34, masasabi ko na, Aries, higit pa sa iniisip mo, mayroon ka pa talagang nakatagong kakayahan, talent, skills. Kasi, binigyan ka eh. Kumbaga, sa soul contract mo, meron kang inborn sa inyo or later on na lang lumabas sa kung anong kadahilanan may mga taong nag-impluwensya sa'yo. Parang, kaya ko pala yun. Ngayon, na-realize mo yan. Kaya sinasabi ng angel number 30 and 34, may na-realize ka na, kailan ka kikilos, kailan ka gagalaw. Baka may dala kang takot na, kasi baka matalo ako, malugi ako, or kung ano man, ang negatibong iniisip mo, which is, kahit magkaroon ka ng failure, kahit ano man ang mangyari, ang maging outcome sa pinasukan mong yan, kailangan mo pa rin yun. Maaaring experience mo, kailangan mo mag-fail para makapag-rise, para makapag-change ng iyong iniisip. Kasi gano'n naman yan eh. Kasi ang mga tao may mga nakasanayang pag-iisip, nakasanayang gawi na takot mag-change talaga. Kaya malamang yung iba sa inyo, kailangan mo munang makaranas ng failure, ng pagkadismaya, at saka ka makakaakyat. Makakaakyat or magtatagumpay. Ayun. Hindi ko maano yung Tagalog po. I'm sorry. Angel number 40. 41, 40. Ang dami mong, ang dami mong 3 at saka 4. Yung iba siguro sa angel number 40, yung iba siguro sa inyo careless kayo. Kaya kailangan nyo talaga magplano dito. Lumabas na ang angel number 33. 3, 3, 3, 3. 4 na 3. Okay. So, dito, sinasabi ng angel number na 4 na 3, maaring artist ka or scholar or maaring meron ka pang kakayahan na hindi mo na ilalabas talaga or hindi mo alam na meron ka pala. Kaya kailangan mong palakas, ears wide open.
malamang bata ka pa, yung iba sa inyong Aries, kulang pa ang experience mo, maliit pa yung circle na pinag-iikutan mo, kaya wala ka pang sapat na kaalaman, wala ka pang sapat na impormasyon, or ikaw ang Aries na, katulad ng sabi ko kanina, meron ka na talagang nakagawian. And then, let's say, puro Kardashian family na lang ang pinapanood mo. Sample lang yung sinasabi ko, no? Pero meron ka pang ibang pwedeng panoorin, pero yun na doon ka na, kumbaga, nahumaling ka na, na-obsess ka na sa ganong klaseng ano. Tapos, kumbaga, let's say, ikaw yung nagpa-podcast tungkol sa mga artista, ano? Meron yung mga ganyan, di ba, sa Amerika. Ewan ko lang sa Pilipinas, kung ano, sa States, kahit dito sa Japan, yung niche nila sa kanilang channel is yung pag-usapan yung mga artista. Ngayon, maraming ano yan, kung gusto mo yung sa Kardashian family pag-uusapan or yung iba pang ano na hindi puro parang yung mga ganun ano. So, meron ka pa talagang nakatagong kakayahan dito na hindi mo alam sa sarili mo kasi hindi mo sinisiyasat yung ganun. Hindi mo nire-research yung sarili mo. Kaya, yan ang sinasabi sa ng gabay mo na malawak kaya matalino ka nga Aries pero hindi mo na ilalabas yung katalinuhan mo. Kasi focus ka lang sa mga nakagawian mo na nakasanayan mo. Ayun ang sinasabi sa iyo. Meron kang ano dito kumbaga pambihirang lakas. At yun nga lang ang kailangan mo dito yung talagang pananalig, katatagan. Kasi isa rin yan sa kakayahan mo na ibinibigay ng gabay mo. Kaya merong authority. Baka yung iba nga sa inyo, yung authority nyo nagagamit nyo sa ibang pamamaraan. Kaya na-attract nyo yung mga taong magagalit sa inyo. Yung mga ganun ba? Mainggit, kung ano. Na tingin ko, ang gabay mo naman kasi kahit na merong mga taong magalit sa'yo na as long as hindi ka naman nakakatapak, hindi mo naman sila nasasagasaan, malamang yung iba dito maiinggit lang sa'yo kahit na sabihin mong kamag-anak mo pa. May mga maiinggit talaga sa'yo dito. Pero huwag kang mag-alala dahil kung sa tingin mo naman talagang malinis ang iyong hangarin, ano? Hindi ka naman hindi ka bibitawan ng universe dito. Kaya na sinasabi ko sa inyo, ang universe walang pakialam sa reaction nyo, kundi sa intention nyo. Kaya kung malinis ang intention nyo, huwag kang matakot kahit maraming taong magalit sa'yo, manira sa'yo. Angel number, 1 plus 2, 3. 8, lumabas na. See? So, 1 plus 2, 3, then 8, angel 11 yan. Okay, Aries? So, master number 11. Then, meron kang 4 na 3. So, sinasabi dito sa iyo ng angel number, no? Huwag mong itanggi ang sarili mo. Kasi kung hindi mo tatanggapin mismo ang sarili mo, sino ang tatanggap sa iyo? So, ikaw mismo, kailangan tanggapin mo kung ano ang pagkatao mo. Kung sinasabi nilang, si Aries bold yan, matapang yan, ganun. As long as maganda ang iyong intention, kahit gaano kakatapang, wala ka naman sinasagasaang tao, Aries, go. Go sa pagiging bold mo. Walang problema dyan. Yan ang sinasabi sa ng angel number 11 and 33. Ngayon, kailangan pakinggan mo rin kasi ang inner voice mo. Which is ang inner voice mo na andyan, yung higher self mo, at yung mga gabay mo. Kasi pag malakas ang intuition mo, magiget mo yung kanilang mga gabay, yung guide nila sa'yo. Kaya kailangan gisingin mo ang sarili mo din dito, no, Iris? Yan ang sinasabi ng angel number 11. And meron ka rin 8, di ba? And then, etong tatlong din, 8. Malamang yung iba sa inyo na ibabato sa inyo ng universe. Kaya kailangan tanggapin mo. Huwag mong isipin na meron nagsasalita sa loob ng utak ko, baka sira ulo ako. No, hindi. Inner voice mo yan. Kaya hinihikayat ka ng gabay mo na gamitin mo ang iyong kakayahan para sa mataas mong layunin. Bakit? Dahil yun ang mga aksyon na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga taong nasa paligid mo dahil meron ka rin communication skills at tinuturuan ka rin ng iyong gabay para magkaroon ka ng communication skills. Mailabas mo ang talent mo. Bakit? Dahil mahal ka nila. Ganun ang mga gabay natin. Malamang yung iba sa inyo, mga pumanaw nyong mga kamag-anak, nanay, tatay nyo. Okay? Sila na ngayon ang mga higher beings. Mas nasa higher dimension na sila at may kakayahan sila na mamisita sa atin. Kaya binibigyan kayo ng
sometimes intuition, binibigyan kayo ng inspiration. Kaya dapat, Aries, palagi mong panatilihin bukas ang iyong puso at ang iyong isipan. And always think positive. Actually, Aries, hindi lang ikaw, lahat tayo mga tao. Kasi once na naging negative tayo, baka ikaw ang Aries na ikaw ang may dalang inggit sa iba. Huwag kang mainggit, Aries, dahil may sarili kang kakayahan, may sarili kang talent, skills. Kaya ilabas mo lang yan, maaalis ang iyong inggit, maaalis ang iyong, baka iba na kayo pa ang naninira. So, alisin mo yan. Always stay positive. You have to change talaga. Whether may negative kang pag-uugali or may yung iba sa inyo, hindi nyo pa na ilalabas talaga yung likas nyong kakayahan, yung angkop nyong skills, trabaho. So, malamang paulit-ulit mo nakakita yung angel number 11 or 33, 3333, okay? Or 77555. Ang dami mong 3 eh. Ito pa, 1. 1 plus 2, 3. Then 1, 3, 2, 4, 5, 6. Angel number 6. Maraming lumalabas sa'yo dito, Kaya mag-ingat ka na lang, kasi alam mo, Aries, masasabi ko na malapit na ang iyong tagumpay dito. Yun nga lang, tagumpay sa financial, tagumpay sa trabaho, tagumpay sa mga pakikisama sa mga tao. Yun nga lang, ang kailangan mo dito, changes. At saka dito, angel number 20, masasabi ko talaga na ikaw ang Aries na tapat sa iyong tungkulin, tapat sa iyong kung ano man ang ginagawa mo, tapat sa mga co-worker mo. Kaya malamang yung iba sa inyong Aries talagang pagpapalain kayo. Gaganda ang inyong samahan sa inyong mga co-worker, gaganda ang inyong reputasyon, tataas ang ranggo mo, at malamang na, kumbaga, bibigyan ka ng toka ng boss mo na, ito si Aries mapagkakatiwalaan, o ikaw ang tawag dito, ikaw ang toka sa cashier, lalo na kung sales lady ka, or toka ka sa pakikipag-usap sa mga kliyente, sa customer, sa natin, ka-business partner natin, sa project natin. So, may mga ganong ipapaubaya sa'yo ang mga tao or ang boss mo or ang kumpanya mo or mga coworker mo, ipupush ka. Ay, si Aries na lang kasi si Aries bold ang kanyang may tapang yan, ganyan. Kaya ipupush ka. May mga taong susuporta sa'yo, tutulungan ka para ma-reach mo yung kung ano man yan ang gusto mo. Tutulungan ka nila para maakyat mo yung ambition mong yan. Pero syempre, kailangan mo rin pakisamahan sila na maganda. Okay? At masasabi ko na talagang magandang balita itong darating sa iyo. No? Kaya kailangan maging wide open ka. And then, huwag ka nang ang tawag dito, Aries, huwag ka nang malito pa kung saang landas ang tatahakin mo. Maging klaro ka lang kung anong gusto mo talaga sa buhay mo, anong gusto mong tahakin. Huwag mo nang ikompromiso sa iba. Pwede kang humingi ng konsulta sa iba, pero bottom line, ikaw ang magdesisyon para sa sarili mo, para wala kang sisihin. Ang sisisihin mo lang, yung sarili mo, kasi ikaw ang pumili. Okay? So, huwag mong i-block ang sarili mo, kasi majority sa mga tao, tayo rin mismo tayo nagbablock. Tayo rin ang humahad lang sa ating landas na dapat tahakin, dahil nangunguna yung takot, nangunguna yung ego, yung pride, na baka mapahiya lang ako, malugi ako, mag-fail ako. So, be bold. And kung ano man, kung makaranas ka man ng failure in the near future, kakailanganin mo pa rin yun. Yun ang sinasabi sa iyo ng gabay mo. Okay, ng mga angel number na yan. At Aries, ang iyong swerte ay unti-unti talagang bubuti. Kaya sa pamamagitan ng aktibong pakikisalamuha mo nga sa maraming tao, okay, yung paggamit mo ng positive thinking mo, at makakakuha ka ng mga suporta, opportunity na ibibigay din sa iyo ng ibang tao, na which is ang universe ang magbibigay niyan, kaya kailangan mong saluin para hindi mo
ang tawag dito, hindi mapakawalan ang opportunity na yan. Ayun. Hindi lumalabas talaga yung Tagalog ko. Pasensya na, Aris, ha. Katatapos ko lang ng Japanese client ko kasi. Pagka ganyan ako, Aris, pagkatapos ng Japanese client, tapos, syempre, sa loob ng utak ko, tinatranslate ko ang every language na ginagamit ko. Kaya pasensya na, Aris, ha. Lalo na pag meron din tayong English na client, wala na. Bulol na talaga ako. So, Aris, sa madaling salita, darating ang swerte sa'yo. Bubuti ang iyong pamumuhay. Okay? Pero, bago mangyari yan, you have to change. Lahat mangyayari sa'yo. Financial, pananalapi, magbabago yan. Material na bagay, trabaho, at yung pag-uugali mo rin. Pero, ikaw ang kailangang magplano niyan. Ikaw ang kailangang umayos niyan. Hindi yung ibang tao. Pero ang universe, maraming ibabato sa'yo. At kailangan masalo mo yun. At pag nasalo mo yun, andyan na ang abundance mo. Masaganang buhay. Okay? Magdadala ang universe ng taong tutulong sa'yo, sari-saring opportunity para maabot mo ang layunin mo, ang nais mo. Kaya ako naniniwala ka sa suporta ng langit, ng mga angel number, guardian angel, or ng gabay mo, kung sino man ano man ang reliyon ang meron ka, susulong ka at magkakaroon ka ng lakas. Magpalit ka man ng trabaho, hindi. Magnegosyo ka, mag-start ka as an influencer, or mag-start ka bilang musician. Maaring sa simula, nasa mababa ka. Mas maigi na yung magsimula ka sa mababa, pataas, kesa naman sa pataas, bumagsak ka. Masakit yun, di ba? Kaya maigi na rin yung iba sa inyong Aris, nung bata ka, pinanganak ka sa pamilyang mahirap. So, naranasan mo yung hirap, di ba? Pero, mangangarap ka para yumaman, para maging successful. Pero pag na-reach mo na ang pagiging successful mo, huwag mong kalimutan yung hirap na naranasan mo. At marami ring taong naghihirap. Kailangan lumingon ka rin doon at kailangan tumulong ka rin. Kasi may taong sumuporta sa'yo at ngayon, naging successful ka na, ikaw rin ang kailangan sumuporta sa mga taong nangangailangan para mas lalo kang bigyan ng universe ng biyaya. At ang biyaya, hindi lang pera. Health mo rin ang malaking biyaya. At ang binibigay na health ng universe, napakaganda niyan. Hindi mo na kailangan pang magpa-botox. Maaring magkaroon ka ng uban sa buhok, pero maganda ang aura mo. Yan ang hindi mo mabibili kahit sa ang dermatologist ka pumunta. Dahil you are shining. Yan. Kaya, huwag kang mag-alala, Aris, dahil may abundance na darating sa'yo. Masaganang pananalapi, makakaroon ka ng mga material na bagay, trabaho, as long as aalamin mo sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Okay? Yun ang una. At unahin mo rin baguhin ang iyong pag-iisip. Kailangan mo maging positibo sa pag-iisip. Positive thinking ka dapat. And i-change mo rin yung iyong energy. Kung para maging motivated ka, maging inspired ka. Okay? At huwag mo na intindihin ang ibang tao kung ano sasabihin sa'yo. Si Aris, tapang yan, parang yung barako yan. Kahit ano pa yan, Aris, as long as malinis ang iyong intention, huwag kang matakot dahil ang universe, hawak ka niyan. Okay? At may taong tutulong sa'yo. Kahit na anong klaseng paninira, panlilibak ang gawin ng mga yan, talikuran man, harapan man, andito ang universe, bibigyan ka ng suporta, hindi ka nila iiwan. Yung ibang tao, iiwan ka niyan. Pero ang universe, hindi ka iiwan yan. Hanggang sa dulo, forever mo nakasama yan. Okay, Aris? So, yan ang masasabi kong magandang balita na darating sa'yo. And angel number 555, angel number 3333, at angel number 7, 8. Ang dami mong angel, 11 din. Na lahat yan sumusuporta sa'yo, Aris. So, pag may nakita kang angel number, isulat mo. And ang angel number kasi, kahit mag-research ka ng mag-research, sometimes wala kang makukuha. Makukuha mo lang yan sa sari-saring kaganapan, sitwasyon sa buhay mo. Kaya makakabuti talaga na i-journal mo. Kasi communication mo na yan sa gabay mo eh. Sa inyong dalawa lang yan. Kumbaga secret language nyo yan. Kaya wala kang makikita sa internet na kung kahit anong i-research mo. Kasi para sa inyong dalawa lang yan. Okay? Kaya yan ang pinaka-advice ko. Isulat mo. Nang sa ganun,
malaman mo kung ano yung binabato sa'yo ng universe, kung ano yung regalo na binibigay sa'yo, kung ano yung intuition na, kumbaga, kung ano yung landas na dapat mong tahakin kasi nagbibigay din sila ng ganyan. Okay, Aries? So, Aries, ito ang nakita ko sa mga angel number mo and ayan, may magandang balitang darating sa'yo, abundance. So, bahala ka na ha, Aries. Ikaw na bahalang mag-research na sa sarili mo kung sa tingin mo itong angel number 3, apat na 3, or 11, or 5. Kung meron kang sariling validation, then ikaw na lang mag-validate. Ang sa akin, kung ano lang yung nakita ko at ang sinasabi ng baraha, yun ang ihahatid ko sa'yo. So, Iris, maraming salamat sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.